Sugatan ang isang taxi driver matapos gilitan ang isa sa 3 hold-upper sa Maynila. Na-aresto naman agad ang mga suspect. Siya'y kinasang follow-up operation ng Manila Police District. Ngayon, para makuha natin ang kabuuan detalye ng balita na yan, at baka may latest na patungkol dito, makakakwentuhan ko sa radyo si Police Major Pilipines, tagapagsalita ng Manila Police District. Major Pilipines, sir, magandang hapon po. Yes po, Karine. Isang mapagpalat kalmadong hapon po. Ganun din po sa mga nakatugaygay at nanonood sa inyong programa. Okay, pakitulungan niya kaming mauntindahan ang mga nakikinig sa atin. Paano ba nangyari sa taxi driver na rin at anong latest na follow-up kaugnay ng balita ito? Go ahead po. Yes, Karine. Meron tayong 3 suspect dito, Karine, na nahuli dito sa, ngayon ay nasa kustudiya ito ng Ermita Police Station. Nangyari ito, Karine, noong November 3, habang itong taxi ay bumabagtas dito sa kahabaan ng Ayala Boulevard, corner Marcelino sa may Ermita, Manila. Nagtatalo itong mga suspect natin, Karine. Ito ay galing sa may Pasay at yun nga, magpapahatid sila sa may area ng Santa Mesa at pagdating nga sa nasabing lugar, nagtatalo ito dahil nga ang kiniklaim siya mataas yung babayaran nila sa metro ng taxi. Okay. Dahil doon sa pagtatalo nila, napag-initan itong isa, yung driver. At dahil nga doon, ginawa niya yung, sabi nga, pag-islas doon sa leg niya, gamit yung isang matalas na bagay. Pagkatapos noon, Karine, yung dalawa nakatakas dito. Pero yung isa, nahuli ito. Itong isang 38 years old. Ngayon, Karine, dahil doon, nag-follow up yung ating mga personnel ng Ermita Police Station dito sa kanilang tinutuluyan sa Quezon City at nahuli din natin itong dalawa. Itong si alias Hazer na 21 years old at si alias John Carl na 27 years old. According doon sa biktima, ang nakita natin na gumawa nito itong si alias John Carl, yung 27 years old. Okay. Nakatama siya doon sa unang nakatakas pero eventually nahuli naman siya ng mga operatiba natin ng Ermita Police Station. Apo. Nalaman natin, Karine, itong 2 tao na binabanggit ko kanina, yung 2 nahuli natin sa follow-up, itong alias Acer na 21 years old at saka si alias John Carl na 27 years old, Karine. May mga previous ng mga kaso. Itong isa ay may kaso ng dating theft at isa naman itong si John Carl naman ay may kasong robbery at violation ng 965 yung sa ating anti-illegal drugs, Karine. Okay. So, ang tunay na pangunahing dahilan dito ay hindi pang-hold up doon sa taxi driver kung hindi nagkasagutan kaugnay doon sa babayaran. At lately, nalaman ninyo na ito pala mga ito may mga record na in the past. Tama kayo, Karine. 3 lang silang nagtatalo. Hindi kasama dito yung taxi driver, Karine. Kaya lang, dahil nga doon napagbuntungan ng galit nitong ating isa sa mga suspect natin, at ginawa niya ngayon. Nagkataon lang, Karine, doon sa lugar meron tayong mga traffic enforcer, nandun din yung mga police natin. Kaya naaresto yung isa, na naunang isa, yung isang 38 years old. Ngayon, Karine, yung dalawa, nakatakas ito. Pero eventually, Karine, doon sa follow-up operation natin, dahil nalaman natin na kung saan sila nakatira, Karine, walang sinayang na pagkakataon yung mga police natin. Pinuntahan sila doon sa tinutuloyan nilang bahay sa may Quezon City. Naaresto rin itong dalawa. Alright. So, ang pinag-ugatan ba nito ay yung tungkol sa pasahe, mataas na pamasahe or what? Ano ba talaga? Yun ang lumalabas, Karine. Nakita kasi nila, hinar nila itong taxi from dito, Karine, manggaling sila sa may Naya Terminal 1 sa may Pasay. Mga construction worker ito, Karine. Okay. At nagpapahatid sila sa Santa Mesa. Siguro na sabi nga yung nagtalo sila kasi nakita nila medyo mataas na yung metro ng taxi. At nagtatalo silang 3. At dahil doon sa pagtatalo nila, napagdiskitahan itong isa sa mga suspect, itong taxi driver natin na isang 45 years old. Ayo. At Karine, ito namang biktima natin, ay dala ito sa PGH pero eventually na-discharge din naman agad. Hindi naman ganun kalala yung kanyang tama. Well, sir, alam nyo ba nung isang araw ito nag-taxi ako, ay mataas din yung kasi kabisado ko eh. Pero sa napapansin natin ngayon ay mukhang hindi na napapansin yung mga nagsasamantalang taxi driver na naniningil ng sobra. Yun na, obserbasyon ko lang yun, sir. Yes, Karine, kung meron tayo napapansin ganyan, ipagbigay alaman natin ito sa otoridad. At sabi nga natin, may mga body number yan, plate number yan.
para ma-check kung talagang yung kanilang metrong ginagamit ay maayos at hindi yan, sabi nga natin, Karine, ay nag-overprice sila. Yes, sir. Anyway, sir, okay na po yung kwento na yun. Pero bago tayo matapos, Miko, kumustahin lang ako sa inyo. Ano nagresulta ng inyong pagpupulong o ng meeting ninyo bilang paghanda sa 3 araw na protesta dyan sa Luneta, sir? Kanina, Karine, meron tayong kaninang interagency meeting with regards ito doon sa 3 days natin na peaceful rally na mangyayari yan sa Linggo, Lunes at Martes. Karine, meron pa rin bukas, may gaganapin pa uli niyan para i-finalize lang natin, Karine. Meron na po tayong mga initial na i-post natin ng mga traffic advisory kung ano po yung mga kalsadang isasara at ano po yung mga alternatibong kalsada na magagamit ng ating mga kababayan. Ang hinihintay lang natin, Karine, yung oras ng pagsasara. Kasi alam naman natin, Karine, marami talagang maapektuhan dyan. Yung paikot dyan, Karine, ng Rizal Park, yung mga paikot dyan, talaga maapektuhan yan, Karine. Kaya nga, tuloy-tuloy yung ginagawa natin koordinasyon dito sa mga concerned agency. Nakatulong natin dyan, Karine, yung MMDA, yung ating MDTEU, yung sa police natin, at saka yung MTPB natin, yung local traffic natin ng Manila. Okay, at kadalasan dyan, pagka mayroong ganyang okasyon sa Luneta, ay ang apektado niyan kaagad, yung TM Calaw, di ba? Yes, Karine, yung mga paikot po doon sa lugar na nabanggit, Karine, makikita natin yung Karine na talagang yun ang maapektuhan, Karine. Ayun yung panawagan natin. Para maging gabay ito, Karine, yung mga lugar na malapit doon, Karine, dahil siyempre, Karine, pagka nagkaroon ng ganung karami ng tao na nagtipon-tipon doon sa lugar, siyempre may mga ipaparadang sasakyan niyan, Karine. Talaga maapektuhan niyang, Karine. Particular yung, Karine, yung southbound lane ng Rojas Boulevard from Katigbak Drive to Pio Campo. Southbound lane, Karine, ng Rojas Boulevard from President Quirino Avenue to Katigbak. Karine, ito po ay naipost na natin sa ating official social media account, yung MPD-PIO at saka Manila Police District. Ang sa atin lang dito, Karine, yung oras lang po ang hinihintay natin kung anong oras po nila ay sasarado yung mga kalsadang yan. Anyway, sir, sa kabuo naman, ang buong AOR mo, tahimik naman. Yes, Karine, wala namang mga kaganapang pumupukaw sa ating kamalayan. Kung meron man pong nangyayari dito sa aming lugar, nakikita po natin na mataas yung crime solution efficiency natin. Mahaba po ang kamay ng batas para sa mga lumalabas. Baka may gusto kang ipanawagan at may gusto kang tawagan o ipaalam sa publiko. Okay, pinagagamit ko sa iyo ang big time balita sa DCWB. Go ahead. Yes, Karine, maraming salamat po. Panawagan po sa ating mga kababayan, yung mga pupunta po at lalawak po dito sa ating peaceful rally, ang pakiusap po ng ating mga kapulisan na maging organisado lang po. At kung may mapapansin po kayo mga kahinahinalang individual, ay pag-aalam niyo po agad dito sa inyong kapulisan. Meron po tayong mga personnel na nandiyan para lang po mapanatili yung seguridad, kaayusan at katatagan po ng lungsod ng Maynila. At makakaasa po kayo na lagi po nating itataas po ang ating kalasag at iulong po natin ang ating tabak laban po sa mga nagbabalak panligalig ng ating lugar na Nikalaan. Well said, Police Major Pilipinas. Thank you very much. Mabuhay po tayo. Maraming salamat po, Karine. Ganun din po sa mga nakatugaygay sa inyong programa ngayon.